Part 22. Inilibot ni Mia ang paningin niya sa kondo at gaya pa rin ito ng dati, ganun pa rin ang kulay at ayos ng mga gamit. Ang pinagkaiba lang nito ngayon ay mayroon ng mini playground for their baby. Is he excited or what? Natatawa pa niyang saad, nagkalat ang napakaraming laruan na halos lahat ay kulay pink. Too girly? Habang tulog si Yesha ay pumasok siya sa dating kwarto niya, hindi niya mapigil ang hindi makaramdam ng tuwa sa dibdib niya dahil nakabalik na naman siya. Alam niyang hindi na magiging katulad ng dati ang magiging samahan nila ni Aiden but she's happy. Subalit, sa tuwing iniisip niyang ikakasal si Aiden kay Chloe, hindi niya mapigil ang hindi makaramdam ng sakit dahil ang lalaking pagmamay-ari niya dati ay magiging may-ari na ng iba. Nang makaramdam siya ng pagkagutom ay nagtungo siya ng kusina saka binuksan ang napakalaking fridge ni Aiden. Napaawang na lang ang bibig niya dahil punong-puno ito ng stock at nang binuksan pa niya ang kabilang fridge ay halos lahat mga pagkain. Parang pang isang buwang grocery na ito parang hindi lang. Aniya, nanguha na lang siya ng Vitamilk saka isang matamis na pagkain para mabigat sa tiyan. Bumalik siya sa sala at nang makita niya ang human size na salamin ay tinitigan niya ang buong sarili niya. Tipid siyang ngumiti, nabawasan ang kilo niya, nagmukha ng mahaba ang mukha niya dahil pamayat siya. Ang pangit ng tingnan ng katawan niya, tila wala ng shape dahil para na siyang buto-buto. Nakakaramdam siya ng awa sa sarili pero masaya siya dahil alam niyang hindi niya pinabayaan ang anak niya. Kahit papaano ay nagmukha siyang taong tingnan ngayon dahil nag-ayos siya ng kaunti. Nakaramdam tuloy siya ng hiya nang maalala niya ang itsura niya nang makita sila ni Aiden. Ang pangit ko palang tingnan kapag masyadong payat. Aniya, minsan pa niyang tiningnan ang sarili pero napakunot na lang ang noo niya nang may mapansin siya sa likod niya. Tinitigan pa niya itong mabuti at hindi niya alam kung haharap ba siya o hindi. Ang daming nagbago sa katawan mo Mia, kumusta ka na? Bakas ang pagpipigil sa pagpiyok niya at bahagyang ngumiti si Mia kasabay ng pagpatak ng mga luha niya. Stella, tawag niya sa pangalan ng kaibigan. Ngumiti si Stella pero lamandes na rin ang mga luha sa pisngi niya. Hindi na nakatiis si Stella at mabilis niyang niyakap si Mia. Hinanap kita pero hindi kita makita, bakit hindi ka man lang nagpaalam sakin? Bakit wala ka man lang sinasabi sakin? Hindi mo ba alam kung gaano kita na-miss? Umiiyak ng wika ni Stella habang nakayakap pa rin kay Mia, kagat-kagat naman ni Mia ang pangibaba niyang labi at sa taas na nakatingin para pigilan ang sarili na hindi masyadong umiyak. Pinalis niya ang mga luha niya sa kabamantong hininga. Nang kumalas na sa pagkakayakap si Stella ay ngumiti si Mia. Ikaw ang kumusta na? Teka, how did you know that I'm here? Takanyang tanong kung si Aiden lang naman ang nakakaalam. Pinapanta ako rito ni Sir Aiden at pinakiusapan na ako ang magsisilbi sa inyong mag-ina para hindi ka mahirapan. Ang payat-payat mo na Mia, kumakain ka man lang ba? Halos di na magkasya sa iyo ang suot mong damit, mas nilalamon ka pa ng suot mo. Okay lang naman ako, ikaw lang ba ang pinagsabihan niya? I think so. Pero hindi niya na dapat sinabi na magsisilbi ka samin, kaya ko namang alagaan ng mag-isa si Yesha Nagawa ko naman yun ng ilang buwan kaya mas lalo ko iyong magagawa ngayon dahil nasa kanya lang ang atensyon ko. Para saan pa ba ang pagkakaroon nila ng katulong? Hindi naman na yun kailangan lalo na at wala naman ng ginagawa si Mia. Okay lang Mia, gusto ko rin naman saka para maalagaan mo rin ang sarili mo hindi puro ang baby mo. Where's your baby, anyway? I'm excited to see her, masaya niyang saad, nang makita niya ito sa crib ay tuwang-tuwa niya itong tinungo pero napasimangot din nang makita niyang mahimbing itong natutulog. Kumusta naman kayo? Naupo si Mia sa sofa habang nasa crib naman si Stella. Tuloy pa rin ang buhay, nalungkot lang talaga kami nang umalis ka nang wala man lang palm but we understand it Mia. Isang buwan kaming walang balita noon kay Sir Aiden at nang makabalik siya, katulad mo pamayat din siya, bahagya na lang nangumiti si Mia. Ayaw niya nang pag-usapan pa ang tungkol sa nakaraan lalo na ngayong may mas magagalit sa kanya. Let's not talk about it Stella. I'm happy that I see you again, sa hotel ka pa rin ba? Pag-iiba niya ng usapan. Ngayon lang ako nilapitan ni Sir Aiden dahil ako raw ang mapagkakatiwalaan mo. Ano nga palang plano mo? Nabalitaan mo ba ang tungkol sa, hindi may tuloy ni Stella ang sasabihin niya dahil iniisip pa rin niya ang mararamdaman ng kaibigan.
Tungkol ba sa kasal nila ni Chloe? Sa paghahanda pa lang nila alam ko na, nakikita ko sa TV. Tipid siyang ngumiti, napabuntong hininga na lang si Stella saka siya lumapit kay Mia at naupo na rin. Pero tumakas siya, ang dami ng kuro tungkol dun eh. Ang iba, ang sabi nila dahil baka ayaw ni Sir Aidan sa bride, yung iba naman baka dahil nahanap ka na niya o baka dahil may sarili na siyang pamilya na pasekreto niya lang. Maingay ngayon sa hotel ang pangalan mo, ano pa nga bang dapat niyang asahan? Sa ngayon siguro medyo okay pa dahil wala pa namang nakakaalam na nandito na sila. Kumusta si Chloe? Yung hypocritang yun. May empleyado siyang sinabunutan at itinulak sa pader, nag-iwan pa nga ng pasa doon sa mukha ng babae kaawa tuloy. Narinig niya kasing ikaw ang bukang bibig niya, ayon na tsempohan ng bruhang yun sinaktan niya. Napaisip tuloy si Mia, paano na nga lang ba kapag nalaman ni Chloe na dito na sila nakatira sa kondo ni Aidan? Anong kaya niyang gawin? Nagawa niyang saktan ang mga taong walang ginagawa sa kanya, paano pa kaya siya? Nagugutom ka ba? Ipaghahanda lang kita ng makakain. Anas ni Mia, ayaw niya na lang isipin ang mga taong yun dahil baka ito pa ang magbigay ng sakit ng ulo sa kanya. Madali lang naman siyang kausapin, mananahimik sila ng anak niya basta bigyan din nila ang mga ito ng katahimikan. Inis na sinampal ni Chloe si Aidan matapos niyang marinig ang lahat ng sinabi ni Aidan. Dadalhin mo ang babae mong yun. Hindi mo na ako nirespeto Aidan. I'm your fiancé at dapat matagal na tayong kasal but you always have your fucking reasons. Damn reasons. I'm your future wife at ako lang ang dapat magiging ina ng mga magiging anak mo, sigaw niya rito pero blanko lang ang reaksyon ng mukha ni Aidan. Desidido na siya, walang makakapag-alis sa mag-ina niya. I don't need your opinion Chloe. Huwag mong pakikialamanan ang mga desisyon ko if it about my daughter. How about me then? Ako ang magiging asawa mo Aidan if you forgot. Bakit hindi mo nalang kunin ang bata kay Mia at huwag mo nang isama si Mia sa buhay natin? I can be a mother to your daughter, ituturing ko siyang parang tunay na anak. She's right. You can take the custody of your daughter from Mia tutal ikaw naman itong may kakayanang buhayin siya eh. Pagsang-ayon na rin ni Mrs. Hernandez na tila masakit na ang ulo sa mga sinasabi ng anak. Hindi ko maaaring kunin at ilayo ang anak ko sa tunay niyang ina. Respect my decision, but our wedding will be next week Aidan. Hayaan mo na munang ipakita ko sa'yong magiging karapat dapat akong ina para sa kanya. Huwag mo nang isama pa ang Mia na yun dito. Are you even listening to me Chloe? Kapag ako ang nenes the wedding will be cancelled. Malamig niyang aniya na ikinatigil ni Chloe. Aidan, ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ka pa ba tapos sa pananakit kay Chloe? Masyado nang mahaba ang ibinigay niyang pagpapasensya sa iyo maging ng pamilya niya. Back to your senses Aidan, the wedding will be continued next week at wala kang idadahilan sa amin. Napahawak si Mrs. Hernandez sa ulo niya dahil sa sakit ng ulo niya pero nanatiling blanko ang mukha ni Aidan. Hindi na ako bata para diktahan niyo at piliin kung sino ang mapapangasawa ko. I can decide on my own mom. And you Chloe, if you want to continue our wedding you need to listen to me. Wala kang pakikialamanan tungkol sa buhay ko at sa mga gagawin ko, may diin niya ng saad saka umalis ng opisina ng kanyang ina. Hindi na siya katulad ng dati na masyadong mahina at wala nang pakialam sa lahat. Ibang-iba na siya sa dating siya at kung gugustuhin niya, pwede niya nang i-cancel ang kasal nila ni Chloe na pinagkasunduan lang naman. Blanko lang na nakatingin si Aidan sa mga major shareholders niya habang nagagalit ang lahat ng mga ito sa kanya. Isang kahihiyan para sa pangalan ng hotel natin ang kumakalat ngayon sa social media. Please clear these things to us Mr. Hernandez. Do you really have a child o nagkataon lang na nasa hospital ka nung oras na yun? Alam naman natin ang mga news, kung ano-ano ang ibinabalita kapag nakita ka lang nilang may ibang kasama anas ng isang matanda. Kalmado lang namang nilalaro ni Aidan ang ballpen sa kamay niya habang nasa kanya ang tingin ng lahat. What if it is true? Kung totoo man, ano na lang mangyayari sa atin? Mainit pa ang tungkol sa kasal mo kay Miss Chloe tapos ngayon nalink ka sa isang babaeng may anak na. That's crazy. Ikakasal ka na rin next week at hindi magandang magkakaroon ka ng anak sa labas.
No stress na wika ng matanda, nakangisi lang naman si Aiden at tila walang pakialam sa opinyon nilang lahat. Mr. Kat-ipon, you have a kids right? Ikinakahiya mo ba ang mga anak mo? Tanong ni Aiden, kunot noo namang nakatingin sa kanya ang lahat dahil sa tanong niya. Of course not. They are my treasure. Sagot niya, napatangu-tangu si Aiden. Then that's my answer too. I will never deny my daughter just to keep my name clean. Totoo ang nasa news at hindi ko ikahihiya that I have a daughter. Kung ang pinuproblema nyo naman pala ay magkakaroon ako ng anak sa labas kapag ikinasal ako kay Chloe, then should I marry the mother of my child instead? Nakangisi niyang tanong na nakapagpaawang sa mga bibig ng mga nasa conference room ngayon. Nang walang sumagot ay turnayo na si Aiden. Meeting adjourned, maautoridad niya nang wika sa kalumabas na ng conference room. Sumeryoso naman na ang reaksyon ng mukha niya dahil lahat na lang ng tungkol sa personal problem niya ay pinapakialamanan pa ng lahat kung kaya niya namang lutisan ang lahat ng nangyayari. Napapahilot na lang siya sa sentido niya. Kahit na anong mangyari, he will never deny his daughter dahil mas mamahalin niya ito higit sa lahat. Lahat ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi niya naranasan noong bata siya ay hinding-hindi niya ipaparanas sa anak niya dahil alam niya kung anong pakiramdam ng walang kasama. Pagdating ni Aiden sa kondo ay naabutan pa niyang nakatulog sa sofa si Mia habang nasa crib naman si Yesha. Dahan-dahan siyang naglakad saka pinuntahan ng anak na tahimik lang na naglalaro. Binuhat niya ito at tila nawala lahat ng pagod niya nang ngumiti sa kanya ang anak. Naramdaman ni Mia ang pagdating ni Aiden kaya kinukusot-kusot pa niya ang mata niyang bumangon. Kanina ka pa ba? Paus niyang tanong, naupo lang siya kanina sa sofa at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Hindi naman, may dala akong pagkain. Kumain ka na muna. Ramdam mo pa rin ang malamig na pakikitungo ni Aiden kay Mia dahil kahit na magkasama na sila at nagkita, may galit pa rin sa puso niya. Si Mia ang inaasahan niyang hinding-hindi siya sasaktan at iiwan pero umasa lang pala siya. Kumain ka na rin ba? Ipaghahanda na lang kita. Huwag ka nang mag-abala, I can take care of myself, sarili mo na lang ang isipin mo. Tila napapahiya namang tumanggo si Mia sa kinuha ang pagkaing daladala ni Aiden. Hindi niya naman kasi namalayan yung oras kaya hindi siya nakapagluto ng kakainin niya. Tahimik siyang kumain ng kusina habang nasa sala naman ang mag-ama niya. Okay na rin sila sa setup na to basta walang gulong mangyayari at tahimik silang mag-ina. Matapos kumain ni Mia ay binalikan niya na ang mag-ama niya. Pansin ni Mia na tila may inaamoy si Aiden kaya nilapitan niya na ito. Ibaba mo muna siya para mapalitan ko yung diaper niya. Aniya dahil nangangamoy na rin ito. Ibinaba niya sa sofa si Yesha saka inalis ni Mia ang pagkakadikit ng diaper. Napatikip na lang si Aiden sa ilong niya pero inalis niya rin. Pinanood niya si Mia sa ginagawa niya. Can you teach me how to do that? Anas ni Aiden, napahinto si Mia sa ginagawa niya sa kanya tiningnan si Aiden. Sigurado ka? Tanging sagot niya. Ang binabanggit niya ay ang pagkakabit ng diaper. Gumilid naman si Mia para bigyan ng space si Aiden. Itinuro niya kung paano ikabit ang diaper at nang matatapos na sila ay may biglang pumalakpak sa likod nila. Wow, wow na wow, saad ni Chloe habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi naman nasabi sa akin na may happy family na pala rito. Ni hindi ko alam na ang mapapangasawa ko ay may iba na palang kinakasama. I want to surprise you babe pero ako pala ang masu-surprise dahil nandito na ang kabit mo. May diin niyang saad, nagngingit-ngit na ang mga ngipin niyang nakatingin kay Mia at sa baby nitong hawak. Umalis ka na Chloe, huwag kang manggugulo. At ako pa talaga ang nanggugulo ngayon Aiden. Ako pa na fiancé mo. Ako yung niloloko rito kaya bakit ako ang pagbabawalan mo? Tandang padamdam. Alam mo, ang kapal din ng mukha mong Mia ka eh. Talagang ginagawa mo pa ang lahat para sa huli sa'yo pa rin uuwi si Aiden. Bakit hindi mo nalang ibalik sa tunay niyang ama ang anak mo? Chloe Anubal, pagpipigil na sa kanya ni Aiden. Kung galit ka sakin maiitindihan ko pero ang pagbintangan ako sa isang bagay, mali naman na yata. Hindi ko ipinipilit ang anak ko sa pamilya nyo. Kung ito lang din naman ang mararanasan namin Aiden, mabuti pang aalis na lang kami. Dapat lang. Chloe enough. Nag-usap na tayo sa bagay na ito hindi ba? Ano ba ang hindi mo maintindihan? Pigil sa kanya ni Aiden. Hindi ko maintindihan.
Ang hindi ko maintindihan Aiden kung bakit siya pa rin ang pinupuntahan mo. I was there when you needed someone, I'm always there habang siya iniwan ka niya. Ako yung nandun at nagmamahal sa'yo, nagko-comfort sa'yo ng mga panahong sakit ang iniwan niya sa'yo. Ano bang nagawa ng babaeng yan na tama sa'yo para siya pa rin ang kampihan at pupuntahan mo? Yun ang hindi ko maintindihan. Ano ba ang hindi mo makalimutan sa kanya? Anong klaseng pagpapasaya ba ang ibinibigay niya sa'yo? Ngayon kung ang anak niyo na lang ang dahilan, I can give you 2 kids. Mahigpit ang pagkakayakap ni Mia sa anak niya dahil baka sa sobrang galit ni Chloe, masaktan niya ang bata. Nilapitan ni Aiden si Chloe na umiiyak na ngayon. Let's talk outside. No, gusto ko mag-usap tayong tatlo rito. Kung sino man ang may karapatan sa lugar na ito, ako lang yun at hindi ikaw Mia. Ang pag-aari ni Aiden ay pag-aari ko na rin. Iniwan mo na siya hindi ba? Bakit balik ka na naman ngayon? Ano pang ginagawa mo rito? Tahimik na kaming lahat pero bakit gulo pa rin ang hatid mo? Tandang padamdam panipik. Halos makita na ang litid sa leeg niya dahil sa pagsigaw niya. I understand, it's okay Aiden. Babalik na lang kami, you can visit your daughter if you want, pero hindi ko hahayaang lalaki siya sa ganitong paligid. Akmang aalis na sana si Mia nang pigilan siya ni Aiden. Walang aalis at walang babalik. Chloe tayong dalawa ang mag-usap. Mia, you're going to stay here. This is my condo so my rules. Maautoridad niyang saad sa kahinayla palabas ng kondo si Chloe na umiiyak pa rin. Inayos na ni Mia ang pagkakabuhat kay Yesha, mabuti na lamang at hindi ito umiyak sa lakas ng boses ni Chloe. Umupo siya sa sofa at tumingin sa pinaglabasan ng dalawa. Ito na nga ba ang ikinatatakot niya, ang magkaroon ng gulo dahil sa baby niya? Hindi niya naman ginustong bumalik dito, pinilit lang siya ni Aiden kaya bakit sa kanya na naman naibabelang ang galit nila. Napabuntong hininga na lang si Mia, nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pintuan dahil ang akala niya ay bumalik si Chloe pero si Stella lang pala. Ayos ka lang. Nakita ko kanina si Sir Aiden at Ma'am Chloe, galing sila rito right? Nag-aalala niyang tanong, bitbit pa niya ang mga pinamili niya sa labas. Okay lang ako, kung hindi lang naman dahil sa kagustuhan ni Aiden hindi kami uuwi rito. Kahit mahirap, maayos at tahimik naman ang buhay namin ni Yesha sa Batangas. Hindi mo pa rin naman mailalayo si Yesha sa ama niya. Baka gusto nga lang talaga ni Sir Aiden na maging mabuting ama sa kanya. Yun nga lang kasi, ang problema sa mga tao ginagawang problema ang pagkakaroon ng anak ni Sir Aiden sa pagkabinata. Asahan mo nang magkakagulo talaga pero pagtiisan mo na dahil hindi naman habang buhay iyon pa rin ang pag-uusapan, haupo rin ang lahat kapag nagtagal na. Hindi lang kasi simpleng tao ang tunay na ama ni Yesha. Hi baby, aniya sa kananil Ero ang maliit na kamay ni Yesha. Siguro nga iyon na lang ang gawin niya, lumaki rin siyang walang mga magulang sa tabi niya at ang isa sa mga pinangarap niya ay ang magkaroon ng kompletong pamilya ang mga magiging anak niya. Hindi man sila maayos ngayon ni Aiden at least kahit magkita na lang sila para sa bata. Hindi niya naiisipin ang tungkol sa sarili niya basta maibigay lang niya ang saya sa anak. May nararamdaman pa siya para sa binata pero hindi niya inisip na manggulo at gamitin ang baby niya para lang bumalik sa kanya si Aiden. Isa lang naman ang gusto niya ngayon, magkaroon ng tahimik at payapang buhay silang mag-ina. Akma sanang sasampalin ni Mrs. Hernandez si Aiden nang pigilan ni Aiden ang kamay ng kanyang ina sa kanya iyon binitawan. Nasisiraan ka na talaga ng bait Aiden. At talagang sinabi mo pa yun sa mga shareholders mo. Ay kikancel mo ang kasal niyo ni Chloe para ang babaeng yun ang pakakasalan mo. Hanggat nabubuhay ako sa mundong ito, hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Tandaan mo yan. Sinabi ko na sayong walang magandang magagawa sa'yo ang babaeng yun. Alam mo na kung anong nangyari sa'yo nang magmahal ka kaya huwag mo nang uulitin pa ang nakaraan. Wala na lang yatang araw na hindi nagalit si Mrs. Hernandez, palaging sakit sa ulo ang bigay sa kanya ng anak. Hanggang kailan niyo ako gustong kontrolin? Mom, hindi kita pinapatulan because you're still my mother pero huwag mo naman sanang sagarin ang pagpapasensya ko sa'yo. Huwag mo na sanang hayaan na tuluyan na kitang kalimutan bilang ina ko. Ito ba ang gusto mong ituro sa akin? Ang iwan ko ang anak ko at hayaang lumaki ng walang ama.
You should push me instead to take my responsibility pero sa nakikita ko itinutulak mo akong iwan ko ang responsibilidad ko. It's not like that. Kung sustento lang din naman at responsibilidad hindi mo yun tatakasan but you don't need to marry that girl. Ibibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng bata pero hindi nakasama si Mia sa buhay mo. Pwede nating ailaban sa korte ang custody ng bata tutal hindi naman kayang buhayin ng babaeng yun ang anak niya eh. Ako na ang gagawa ng lahat ng yun just continue your wedding with Chloe. Akmang lalabas na sana si Mrs. Hernandez nang pumasok ang kanyang asawa. What do you think you're doing Olivia? You're teaching your son to be not a responsible father. Ano ba talaga ang kinaayawan mo sa batang yun gayong wala naman siyang ginagawa sa'yo? Malaki na ang anak mo, may sarili ng anak, kaya hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Saad ni Mr. Dave Hernandez. Hilaw namang tumawa si Mrs. Hernandez. Ipapahiya niya ang pamilya natin kapag iniwan niya si Chloe. Minsan niya nang hindi sinipot ang kasal nila at huwag niya nang papangalawahan pa. Bilang niya sa asawa pero ngumisi lang si Mr. Hernandez habang nakadekwatrong nakaupo sa sofa. Sino ba ang nagpapahiya sa pamilya natin Olivia? Hindi ba at ikaw? Una pa lang ay alam mo nang may relasyon ang dalawang bata pero anong ginawa mo? Pumagitna ka sa kanila at pinilit si Chloe na ipasok sa buhay ng anak natin. This is not his fault, ikaw lang itong pilit na isinisiksik si Chloe sa anak mo at ikaw ang pilit na namamahiya sa pamilya natin. Huwag mong ibaling ang sisi kay Aiden, tandaan mo anak mo si Aiden hindi kung sino para sila ang kampihan mo. Ayaw ko nang manggialam pero sumusobra ka na Olivia. Seryosong wika ni Mr. Hernandez pero walang kinatatakutan si Mrs. Hernandez. Isa, I don't care if you're going to take his side, gagawin ko kung anong tama at mabuti para sa anak ko. May diin niyang wika saka lumabas ng opisina. Napapailing na lang si Mr. Hernandez. Kung saan ka masaya, kung sino ang mas matimbang sa puso mo yun ang piliin mo Aiden. Huwag mo nang gayahin kung anong nangyari sa amin ng mommy mo. Ikinasal kami but we both not happy with this arranged marriage. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan but choose your happiness. Aniya saka tinapik sa balikat ang anak at lumabas. Pag-uwi ni Aiden ng kondo ay si Mia kaagad ang hinanap niya na abutan niyang abalang nagluluto si Mia ng ulan habang si Stella ang nag-aalaga sa bata. Stella, continue what her cooking. Mia, let's talk. Nagkatinginan na lang si Mia at Stella dahil sa sobrang seryoso ni Aiden mukhang wala na lang nangyari sa buong araw niya. Tahimik na sumunod si Mia sa kanya saka sila naupo sa sofa. Get ready for tomorrow, I will officially announcing about our baby and you as her mother. Dahil sa gulat ni Mia ay hindi siya kaagad nakasagot, masyado siyang nabigla. Teka, pero, bakit naman? Aiden wala naman ito sa usapan natin. Sumunod kami rito dahil gusto mo siyang makita at makasama araw-araw. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao sa'yo kung ipinakilala mo kami? Mas lalo lang lalaki ang gulo at mas lalong magagalit si Chloe. She's right anyway, she's your fiancé pero mas nabibigyan mo kami ng panahon. Naiintindihan ko siya bilang isang babae. Nagmamahal lang siya Aiden. That's not important, ipasusundo ko kayo kay Raul bukas. Hindi ko habang buhay na itatago ang anak ko sa publiko Mia. Sinabi ko na sa'yo na mamahalin ko higit pa sa kahit anong kayamanan ang mga magiging anak ko. Naiintindihan naman yon ni Mia, tandang-tanda niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Aiden noon. Handa na nga ba siya uling sumugal? Minsan na siyang sumugal sa pagmamahal niya kay Aiden, ngayon handa na ba siyang sumugal para sa karapatan ng anak niya? Hindi niya hahabulin ang kahit na anong yaman, hindi nila iyon pakikialamanan. Tinitigan ni Mia si Aiden at napangiti siya, masaya siyang kahit sa kabila ng nangyari sa kanilang dalawa heto pa rin at ibinibigay ni Aiden ng lubusan ang pagmamahal niya para sa anak nila. Masaya si Mia na hindi naging katulad ng mga magulang niya si Aiden. Hindi siya nagkamali ng lalaking minahal at nang naging ama ng kanyang anak. Kinakabahan man si Mia habang naghihintay ng sundo nangunguha naman siya ng lakas sa anak. Handa na siyang harapin ang lahat lalo na si Mrs. Hernandez na pahugot siya ng malalim na buntong hininga. Tiningnan niya ang damit na inihanda ni Aiden para kay Yesha. You're so beautiful anak, nakangiti niyang wika. Nang dumating si Raul ay lumabas na sila ng kondo.
Inayos na rin ni Mia ang sarili niya para hindi nakakahiya kapag humarap na siya sa maraming tao. Sa hotel ang tungo nila ngayon at talagang bumibilis na ang kabog ng dibdib ni Mia habang papalapit sila sa hotel. Kailangan niyang maging malakas para sa anak niya, kahit para na lang sa kanya. Why are you doing this? Ano ba talaga ang tunay na nararamdaman mo, Aiden? Tanong ni Ace habang nakaupo siya sa sofa sa opisina ni Aiden. Hindi ba at desidido ka nang ikasal kay Chloe tapos ngayon ay a-announce mo na ang tungkol sa mag-ina mo? Ang hirap mong basahin, bro. Do you still love her? Tanong pa niya. Pinagsalikop naman ni Aiden ang mga kamay niya. Salubong ang mga kilay niya at hindi niya rin alam ang isasagot. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa sa kanya ni Mia at hindi ganon kadali magpatawad. Nag-usap na ba kayong dalawa tungkol sa inyo? Dagdag pa ni Ace pero hindi sumagot si Aiden. Ang gusto na lang ni Aiden ay ang makasama ang anak niya at hindi ito ilalayo sa ina. Tanging buntong hininga lang ang narinig ni Ace kay Aiden. Pagpasok ni Mia sa hotel kasabay si Raul ay natuon sa kanila ang atensyon ng lahat ng mga empleyado lalo na at kilala naman si Mia sa hotel. Si Mia yun, hindi ba? Gusto pa nilang kumpirmahin. Siya nga yun, kung ganun siya ang ina ng anak ni Sir Aiden. Sila pa rin ang endgame. Tuwang-tuwang saad ng isa kaya nabatukan siya ng kasama niya. Mia ka talaga no. Kaya ka nasasaktan ni Ma'am Chloe dahil wala kang kadala-dala. Pasmado ang bunganga mo pagdating kay Mia, wika nito. Nahihiyaman si Mia at naiilang sa mga tinginan ng mga dati niyang katrabaho ay lakas loob pa rin siyang naglakad. Naghihintay na rin ang mga reporters para sa pagpapakilala ni Aiden sa mag-ina niya. Walang kaalam-alam si Mrs. Hernandez sa balak gawin ng anak ngayong araw dahil gusto niya lihim lang ang pagpapapasok niya ng reporter sa loob ng opisina niya. Hindi niya ikahihiya ang sarili niyang pamilya. Maaari na naming i-post din ang family picture niyong tatlo. Tanong ng isang reporter kay Aiden. You can do it. Tama ba ang sinasabi ng iba, Mr. Hernandez, that Mia is your lover back then? Muli pa nilang tanong na ikinatango ni Aiden. Kung ganon naghiwalay kayo, paano na ang kasal niyo kay Miss Chloe sa susunod na linggo? Tanong pa ng mga ito pero hindi na sila sinagot ni Aiden. Tumayo na siya at inilalayan si Mia papasok sa isang kwarto. Marami pang tanong ang mga reporter pero pinigilan na sila ng mga bodyguard ni Aiden. Napabuntong hininga na lang si Mia saka ibinaba ang tulog niya ng anak. Nakasandal lang naman si Aiden sa bintana habang nakatitig kay Mia. Sinabi niya dati sa sarili niyang pakakasalan niya ang babaeng mahal niya pero paano kung sumuko ito sa kanya? Are you willing to get married with me in the name of our baby? Tanong ni Aiden sa kanya, iniwas ang paningin niya kay Mia. Naging maingay sa social media at mga balita ang pangalan ni Mia sa pagiging ina ng anak ni Aiden. Ikinagalit ito ng lubusan ni Mrs. Hernandez. Nalaman at nakita niya na lang ang lahat ng tumambad sa kanya ang laman ng mga balita at ng social media. Hilaw na tumawa si Chloe dahil sa sinabi ni Aiden. Namumuuna ang mga luha sa kanyang mga mata at nasasaktang nakatingin kay Aiden. Ang sakit mong mahalin, Aiden, can please honest with me. Siya pa rin ba ang mahal mo? Ginagawa mo lang ba ito dahil sa anak niyo o is it because you still in love with her? Tanong niya, naninikip ang dibdib niya sa sakit habang nakatingin kay Aiden na tila walang pakialam sa kanya at blanko lang ang mukha. You're beautiful, Chloe, and I know you can find a better man than me. You didn't deserve a man like me, Chloe. You deserve more and I'm sorry for causing you a pain. Pinalis ni Chloe ang mga luha sa pisngi niya. You want to cancel our wedding and you want to marry her instead. Akala ko ba nang dahil lang sa bata? Yung baby niyo lang ang kailangan mo, bakit kailangang madamay ang relasyon nating dalawa? Chloe, wala tayong relasyon. Una pa lang hindi na ako sang-ayon sa kasal na ito so I'm sorry. Una pa lang hindi ka na sang-ayon. Pumayag ka na, Aiden, pero dahil dumating na naman ang babaeng kinababaliwan mo, ako na naman yung naitapon, ako na naman yung baliwala. Para saan pa ang mga ipinakita mo sakin? Pagpapanggap lang ba ang lahat ng yun? Ang mga pag-aalala mo, napabuntong hininga si Aiden. I am trying to fall in love with you, Chloe, baka kung sakaling maituon ko ang atensyon ko sa'yo mahulog din ako, but I was wrong, pasensya ka na kung nagbigay ng pag-asa sa'yo ang mga yun, I didn't mean. Naging blanko ang mukha ni Chloe at mariing nakatitig kay Aiden.
Choose Aiden, you will marry me at ibibigay ko ang katahimikang gusto ng mag-ina mo or marry her pero walang katahimikan. Hindi ako titigil sa panggugulo sa inyo kung siya ang pinili mo, ay lalaban ko kung anong karapatan ko. Napahilot na lang si Aiden sa noo niya, ayaw niya ng palalin ang lahat pero hindi niya na alam kung paano pa ba niya kakausapin ng maayos si Chloe. Huwag mo akong pagbabantaan, hindi mo pa nakikita kung paano ako magalit Chloe. Aniya saka ito tinalikuran, bumuhos na ang mga luha ni Chloe at naiwang tulala. Minahal niya lang si Aiden, nanatili siya sa tabi nito noong mga panahon na nag-iisa siya, noong panahon na nasasaktan pa rin siya sa pag-iwan sa kanya ni Mia pero bakit siya pa rin ang maiiwang luhaan sa huli. Hi Mia, nakabalik ka na pala. Ang tagal mong nawala, magtatrabaho ka na ba uli sa hotel? Pagtatanong ni Jake, isa sa mga katrabaho ni Mia, hindi ko pa alam wala kasing mag-aalaga sa anak ko. Napakamot-kamot si Jake dahil doon. Oo nga pala, nakalimutan kong may anak na pala kayo ni Sir Aiden. Minsan naman pasiyaw tayong lahat, nang iiwan ka kasi Nahihiya niyang wika. Salubong ang mga kilay ni Aiden na nakatingin kay Mia at sa isang lalaking kausap nito. Napaigting na lang ang panga niya sa kanya hinayla si Mia. Aiden sandali lang, may kausap pa ako, wika ni Mia sa kanilingon si Jake na nakayuko na ang ulo. Hindi na siya pwedeng lumabas ngayon, malamig na wika ni Aiden kay Jake na nahihiya na, sige na Mia, mauna na ako. Pasensya na sa abala, natatarante niyang wika sa kaumalis, natatakot na mawalan pa ng trabaho. Hinayla na ni Aiden si Mia palayo sa kausap niya kanina. Aiden ano ba, nasasaktan na ako sa hawak mo, huminto sa paglalakad si Mia pero hila-hila pa rin siya ni Aiden na tila isang bata. Halos lakad-takbo na ang gawa ni Mia para lang makasabay kay Aiden. Nang makarating sila ng opisina ay saka lang siya binitawan ni Aiden. Hinaplos ni Mia ang namumula niyang braso at napatingin din dun si Aiden. Bamantong hininga si Aiden saka nakokonsensya sa paghila niya kay Mia. Pasensya ka na, where's yes ha? Iwas niyang tanong saka siya naupo sa swivel chair niya habang nananatiling nakatayo si Mia. Kasama siya ni Stella, nagpunta ako rito para sabihin sa'yo to. Aalis na kami sa kondo at kila Stella na lang muna kami tutuloy. Huwag kang mag-alala hindi ko itatakbo ang bata, ayaw kong kami ang maging dahilan ng gulo sa mga pamilya mo Aiden at sa pamilyang bubuuan niyo ni Chloe. Diretsyong tiningnan ni Aiden si Mia. Hindi ba at sinabi ko na Seong ikaw ang pakakasalan ko at hindi na si Chloe? Bibigyan ko ng kompletong pamilya ang anak ko Mia. May diin niyang saad, tipid namang ngumiti si Mia. Naiintindihan ko yon pero paano pa natin bubuuan ang pamilyang ito kung marami tayong masasaktan? Kung gusto mo akong pakasalan sa ngalan ng anak natin, Aiden huwag mo nang ituloy dahil hindi rin magiging masaya ang pamilyang pilit lang binuo at pinapasaya. Oo, maganda at masarap magkaroon ng kompletong pamilya pero kapag ganitong magpapakasal tayo hindi dahil sa pagmamahal kundi para lang sa kompletong pamilya, masasaktan lang natin ang bata dahil hindi habang buhay mananatili siyang baby. Ituloy mo na lang ang kasal ko kay Chloe at magiging okay kami sa buhay ng anak ko. Hilaw na natawa si Aiden, naliwas naman ni Mia ang paningin niya dahil hindi niya kayang salubungin ang tila mga galit na mga mata ni Aiden. Ipagtatabuyan mo na naman ba ako Mia? Liwan mo ba ako uli gaya ng ginawa mo dati? Bigla niyang tanong, napaangat tuloy ng tingin si Mia. Punong-puno ng sakit at katanungan ang mga mata ni Aiden. Minsan mo na akong iniwan at sinaktan Mia, gagawin mo pa rin ba sa pangalawang pagkakataon? Hindi nakasagot si Mia. Naguguluhan siya sa sinasabi ni Aiden. Kung tungkol ito sa nakaraan nilang dalawa, wala namang ibang pamimilian si Mia kundi ang iwan ang lalaking mahal niya para lang maibalik ang dati niyang buhay. Aiden, tanging lumabas sa bibig niya. Bakit mo ako iniwan? Hindi ba naging sapat yung ibinigay ko sa iyong pagmamahal? Naging kulang ba? Mapait niya ng tanong, matagal niya nang gustong makausap si Mia at itanong kung saan siya nagkulang para iwan pa rin siya nito. Ano ang hindi naging sapat? Hindi kita iniwan dahil lang sa pansarili kong kagustuhan, hindi ko sinasadyang saktan ka Aiden. Then, why did you left me? Isinuko ko ang lahat ng meron ako para sa iyo at ang pagmamahal mo lang ang hinihiling kong kapalit. Ang manatili ka sa tabi ko pero bakit pinili mo pa rin akong iwan? Tandang padamdam. God damn it.
Sinabi mo sa'kin na gusto mo lang mamuhay ng simple kasama ng gusto mong makasama habang buhay pero bakit kapag tinutupad ko ang mga pangarap na gusto mo ay saka mo ako iniwan ng walang palem? Ngayon niya na nailalabas ang galit sa dibdib niyang matagal niyang kinimkim at itinago. Hindi ako nagsakripisyo para sa wala, hindi lang ikaw ang nasasaktan Aiden. Iniwan kita dahil hindi na tama. Pakiramdam ko hindi na tama yung pagmamahal ko sa'yo, ayaw kong kunin sa'yo ang lahat. Ayaw kong isuko mo ang lahat ng pinaghirapan mo para lang sakin, layan na lang ang tanging paraan na naiisip ko para ibalik ng mami mo ang lahat ng meron ka. Aiden, mahal kita at mahal pa rin kita pero kung ang pagmamahal ko ang magiging dahilan ng pagbagsak mo, mas pipiliin kong mawala na lang at iwan ka. Minsan kong inisip na gusto kong maging makasarili kahit minsan lang pero sa tuwing nakikita-kita na minamaliit ng mga taong yun habang naglilinis ka sa pinagtatrabahuan mo, hindi ko kaya, parang pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit. Namuhay ka na ikaw ang dapat sundin, na ikaw ang dapat mag-utos pero habang pinapanood kita kung paano ka utos-utusan lang ng mga tao sa restaurant na yun, kung paano kanila pahirapan, Aiden masakit para sakin na makita ka sa ganung sitwasyon. Sanay ako sa hirap pero ikaw hindi. I will choose to suffer kesa ang idamay pa kita at hilain pababa. Umiiyak na saad ni Mia, sa tuwing naaalala niya na naman ang mga pinagdaanan ni Aiden sa una niyang trabaho ay nasasaktan pa rin siya. Kitang-kita pa niya noon kung paanong paglaruan ng mga bastos na customer si Aiden, kung paano nila itong pagtripan. Minsan pa itong binato ng itlog sa mukha dahil mali yung order na naibigay niya. Paano ko magagawang maging makasarili kung ang kapalit naman nun ay ang paghihirap mo? Sanay ako sa kahit anong trabaho, sa hirap pero ikaw hindi. Mahal na mahal kita Aiden at halos araw-araw hinihiling ko na sana ay makita ka uli, na sana ay makasama ka uli. Nang dumating sakin si Yesha iyon ang pinakamagandang regalo ang natanggap ko mula sa iyo, halos pahina niya na ng pahinang sinasabi. Lumapit si Aiden kay Mia at hinawakan ito sa kamay. Gusto kong sumugal uli Mia, gusto ko uling lumaban please just tell me na lalaban ka ngayon kasama ko. Hindi na ako ang Aiden na mahina dati at hindi kayang makipagsabayan. I'm mad at you pero mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Lumaban ka naman para sakin, bigyan mo ako ng rason para muling lunaban. Napaatras si Mia at nakayuko na ang ulo niya. Hindi niya alam kung ano bang isasagot niya kay Aiden. Iniwan niya na ito at sinaktan pero bakit handa pa rin siyang magpatawad sa kabila ng nagawa niya sa kanya. Naguguluhan si Mia, mahal niya si Aiden at masaya siyang malaman na siya pa rin ang mahal ng lalaking minamahal niya pero iniisip niya ang gulong mangyayari kapag pinili na naman nila ang pagmamahalan nila na hindi sang-ayon ang lahat. Patuloy lang tayong masasaktan kung ipipilit pa natin ang hindi pwede Aiden. We can focus na lang sa baby natin, sa paraang yun magiging masaya tayong tatlo. Tila bumagsak ang balikat ni Aiden, ngayon lang siya naglakas loob na kausapin si Mia. Gusto pa rin niya itong bumalik sa kanya, kung ang gusto ni Mia ay ayaw niyang maghirap si Aiden o bumagsak, gagawin ni Aiden ang lahat para hindi na mag-alala si Mia sa bagay na yon. Kaya mo ba akong makitang ikasal sa iba kung ikaw ang pananggakwan ko ng kasal Mia? I propose to you, I love you until now. Isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo, lalaban ka ba kasama ko sa laban na ito? Isang sagot mo lang Mia, papayag ako sa gusto mo at gagawin ko ang makakaya ko para lang manatili ang pamilyang ito. Galit ako, galit na galit, marami akong gustong itanong sa'yo Mia, bagsak ang mundo ko nang iwan mo ako pero hindi ko magawang magalit sa'yo dahil sa pagmamahal na to. Gusto ko uling sumubok sa'yo, Mia lumaban ka naman para sakin oh. Kahit ngayon na lang, nakikiusap niya ng saad, hinawakan niya ang dalawang kamay ni Mia at nagsusumamo ang mga mata niya. Please, dagdag pa niya. Hindi makaimik si Mia, hindi niya alam kung anong isasagot dahil ang daming gumugulo sa isipan niya pero gusto niyang lumaban, gusto niyang sumagot ng oo dahil gusto niyang gawin ang bagay na hindi niya nagawa noon kay Aiden, ang ipaglaban ang lalaking lubos niyang minamahal. Pag-iisipan ko muna Aiden, hayaan mo muna akong mag-isip dahil gulong-gulo ngayon ang isip ko. Hindi ko pa alam, hindi ako pumayag na bumalik dito to ruin your coming wedding with Chloe. Nung araw na nat-ex kita, iyon ang araw ng kasal niyong dalawa hindi ba? Ako ba ang dahilan kung bakit hindi ka sumipot? Kasal na dapat kayo ngayon Aiden. But Destin brought you into my life again Mia, with our baby.
Sinadyang malaman ko ang lahat para hindi na maging komplikado. Napaisip naman si Mia, siguro ganun nga ang nangyari dahil hindi niya naman talaga sinasadyang mas-end ang message niya kay Aiden. Huwag muna tayong magpadalos-dalos Aiden. Let's talk about this soon pero huwag muna ngayon dahil masyado pang magulo ang sitwasyon. Dahan-dahan na lang na tumango si Aiden, kaya niya namang maghintay. Nagawa niyang hindi makita at makasama si Mia ng 1.5 taon kaya magagawa niyang hintayin ang sagot ni Mia. I understand, tell me if you need anything. Napatango na lang si Mia sa katipid ng umiti. Lalabas na muna ako, nagpunta lang ako dito para sana ipunta si Yeshawk kaso kinuha naman siya ni Stella at ng mga kaibigan ko. I'll go at the condo later, wait me there. Tumango na lang uli si Mia sa kalumabas na ng opisina ni Aiden. Nakahinga na lang siya ng maluwag, ginawa niya ng pamaypay ang kamay niya dahil tila ba ang init. Ngayon lang sila uli nagkausap ni Aiden ng silang dalawa at hindi inaasahan ni Mia ang pakiusap sa kanya ni Aiden para lumaban din siya. Gaano nga ba kaina si Mia para hindi man lang magawang ipaglaban si Aiden? Ayaw lang naman ni Mia na bumagsak si Aiden nang dahil sa kanya. Naglakad na siya para hanapin ang anak niya nang makasalubong niya si Mrs. Hernandez na nakangisi sa kanya. This is your daughter needs Mia, nandito na lahat ng kailangan niya. Wika niya sa kanya ibinigay ang isang brown envelope. Kunot noo namang binuksan iyon ni Mia, iba talaga ang pakiramdam niya sa tuwing si Mrs. Hernandez ang nakakausap niya. Napahigpit ang hawak ni Mia sa envelope. Nasabi na ba sa'yo ni Aiden ang tungkol dyan? I guess hindi pa dahil nangunguha pa siya ng tiyempo to tell you that, dagdag pa niya. Inis na pinunit ni Mia ang mga papeles sa kanya ibinato sa pagmumukha ni Mrs. Hernandez na ikinagulat ng ginang. What do you think you're doing? Galit niya na namang sigaw. Hindi ako bata para maging sunod sonyeran sa'yo Mrs. Hernandez, hindi ako papayag na kukunin niyo sakin ang anak ko. Gusto niyong makuha ang custody niya. That will never happen Ma'am Olivia, kahit saan tayo umabot ay lalaban ko ang anak ko. Ganito nga lang ako, walang maibibigay sa kanya but I can give all my love to her na alam kong hindi mo kayang gawin. Gusto niyong gamitin si Aiden laban sakin, alam ko namang hindi ito ang gustong mangyari ni Aiden para sa anak naming dalawa. Lakas loob niyang wika sa ginang, may anak na siya at ang kailangan niya ay lumaban. Hindi na siya papayag na maliitin na lang ng kung sino. Ang lakas ng loob mo. Napaawang na lang ang bibig ni Mia dahil sa sampal ni Mrs. Hernandez, naikuyom niya na lang ang kamao niya. Wala na lang ginawa sa kanya si Mrs. Hernandez kundi ang saktan siya. Mas lalong nagulat si Mia nang may isa pang ginang ang sumampal kay Mrs. Hernandez. What do you think you're Caitlin? Hindi na ituloy ni Mrs. Hernandez ang sasabihin niya nang makita niya kung sino ang nanampal sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata niya dahil ilang taon na ang nakalilipas na hindi niya na ito nakikita. Ako nga Olivia, miss me. Wala kang karapatan na saktan ang anak ko. Lalong nangunot ang noo ni Olivia kung sino ang binabanggit niyang anak. Maging si Mia ay naguguluhan saka siya lumingon sa likod niya kung may iba pa ba silang kasama pero wala siyang makita. I'm sorry if I'm late iha, are you okay? Bilang ng ginang kay Mia na naguguluhan na sa sinasabi sa kanya. Anak, siya ang ina ni Mia. Pero paano? Simula nang magkamuwang siya sa mundong ito ay walang magulang sa tabi niya. Napahawak na lang si Mia sa ulo niya nang kumirot ito, bahagya siyang lumayo dahil mas lalo siyang naguguluhan. I'm sorry ma'am pero sa tingin ko nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang anak nyo. Saad ni Mia. Hilaw na natawa si Mrs. Hernandez. Anak mo ang babaeng yan. Kung ganun wala kayong pagkakaiba na mag-ina. Ilayo mo ang anak mo sa anak ko, wika niya. Pwede ba Olivia? Huwag ka munang manggialam sa usapan naming dalawa at huwag mo nang ilalapat ang mga marurumi mong mga kamay sa anak ko. May diin niyang wika sa kahinayla si Mia na gulong-gulo pa rin. Naikuyom ni Mrs. Hernandez ang kamao niya habang nakasunod ng tingin sa dalawang papalayo na. Siya ang anak niya, hindi ba at matagal na itong patay? Aniya pa, nagtataka rin lalo na at si Mia ang sinabi niyang anak nito. Maingat na inalis ni Mia ang pagkakahawak sa kanya ng ginang. Moalang-galang na po ma'am pero nagkakamali po kayo. Saad niya pero tipid nang umiti ang ginang. Ang tagal kitang hinanap Malia, maraming taon. Nawawala na ako ng pag-asa dahil ang akala ko matagal ka ng patay,
nagkaroon lang uli ako ng pag-asa nang sabihin ng dating ampunan na pinagtirhan mo na inilipat ka lang dahil sa nangyari sa'yo. I'm really sorry, hindi ko alam na ganun pala ang pinagdaanan mo. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo ang lahat kung paanong nahiwalay ka samin at kung paano ka namin nahanap. Masaya si Mia na malaman na may mga magulang pa siya pero hindi niya alam kung maniniwala ba siya dahil matagal na panahon na siyang namumuhay ng mag-isa. Sandali lang po, ang hirap po kasi paniwalaan eh. Ako po. Anak nyo. Paanong nangyari yun? Paano nyo po nasabi na ako nga ang anak nyo? Takang-taka na siya. Ang dami nang gumugulo sa isipan niya, dumagdag pa ito. Matagal niya na kasing kinalimutan ang tungkol sa mga magulang niya dahil iniisip niyang iniwan siya sa harap ng bahay ampunan. Alam kong naguguluhan ka pa pero ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi madali pero anak, masaya akong nakita sa tagal ng panahon na nawala ka samin. Here, ibinigay niya ang isang calling card. Tawagan mo ako kapag handa ka nang malaman ang lahat. Naiintindihan ko naman na masyado pang magulo, alam kong masyado kang nabigla. Maghihintay naman ako, nakangiti niyang wika, tipid na lang nang umiti si Mia saka tumango. Tawagan ko na lang po kayo, wika niya, tila nalulutang siya dahil hindi pa napuproseso sa utak niya ang nalaman niya ngayon. Sino ba ang hindi magugulat ngayon na makita ang mga magulang niya? Napabuntong hininga si Mia, masaya siya pero baka umasa siya lalo na kapag nalaman na hindi naman pala siya ang anak nila, baka nagkakamali lang.